Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Mga kahanap bahay, Lito Ramasanta po ulit ng Rise in Shine Realty. So ngayong araw po, nandito tayo ngayon sa Holiday Homes located po sa Barangay Diklatan sa General Trias, Cavite po. I-feature po natin ngayong araw itong isang model unit ng Hestia Properties. Yan nga po yung Iliana model, single detached. Ayan, sa attention po sa mga naghahanap ng single detached unit. Panoorin nyo po itong vlog ko. Baka sakaling magustuhan nyo po at naghahanap po kayo ng single detached. Yan nga po yung ating Iliana model na may lot area na 100 square meter and 90 square meter. Complete turnover na po yan. Meron siyang 3 bedrooms, 2 toilet and bath. Meron siyang balcony, may car garage with fencing gate na rin po yan. Kung makikita nyo, ayan, palibot na po yan ng fence and gate. And then naka-interior na po yung ano niyan, yung ceiling. Tara, start po tayo. So bago po tayo mag-start, subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel, Kahanap Bahay Vlog, para lagi po kayong updated ngayon sa aking mga YouTube channel sa mga project po dito sa Cavite. So medyo umulan-ulan po ngayon. Inabot po kami ng ulan. Ito yung area nga pala. Pakita ko muna sa inyo. Ayan, ganyan po yung mga bahay na itinatayo dito. Mga single detached unit. Marami pa pong mga available dito. Ayan. So kung familiar po kayo at nakikita nyo na po ito sa mga YouTube channel, may nagbablog na rin po nito. Ito nga po yung Hestia Properties. Yan yung Iliana model nila. So, single detached, ibig sabihin na iikutan po yung lahat ng gilid sa harapan, sa gilid, saka po sa likod. Ayan, meron na po siyang fence and gate. So, ito yung pinaka-parking area. Kasyang-kasya po yung SUV. Dahil ang sukat po nito ay 5 meters, yung haba po nasa 5.2. Sinukat namin kanina yung actual. At saka po yung lapad nito ay nasa 2.8. Ayan. So ito yung parking, tapos merong human gate po dito. Ito yung pinaka-human gate nila. Ayan. So pasok tayo dito sa loob. Ito yung pinakaharapan. So meron siyang estimated nasa 2 meters po itong pinakaharapan nyo na pwedeng gawing garden. And then dito naman sa gilid, sa bandang left side, ayan, ito po yung pinaka-area. Then ito yung side ng bahay. Ito yung pinaka front area. Napaka modern design itong bahay na to. So ikutin po natin dito sa sa likod para makita nyo po. So malapit po ito sa Manggahan, kung familiar po kayo sa Manggahan. Ito naman yung sa likod po. Nasa around 2.5 meters. Yung pinaka likuran niya. Ayan. Yan po yung pinaka downspot sa taas. Yung pinag-aanawan ng tubig. Tapos itong area na to, ito yung exit naman dun sa kitchen. So meron siyang gripo rito, may socket. Ayan, ito yung bintana sa likod. Ipapakita ko muna sa inyo yung likod at saka gilid. Ito yung pinakagilid sa right side, tapat po ng parking. Ito yung side view ng bahay. Ayan. So meron na siyang ilaw dito sa gilid. Tapos yung lanay po dito, going to car garage or dito sa area na to. Ito sa kabilang side. Ayan. Ito yung pinaka-parking po ng inyong sasakyan. Ayan, pasok pa tayo dito sa loob. Yung pinaka-step nyo po rito, naka-tiles na. Tapos, ayan, mapapansin nyo po pagpasok. Naka-tiles na po yan lahat. Tapos yung pinto natin, solid wood po ito. Ayan, napakaganda ng bahay na to. Ito yung pinaka-living area. So, separate po yung living area. Meron siyang partition dito sa area na to. Ayan. Tapos, naka-interior yung ating ceiling. Ayan po. So, lilipatan na lang po talaga ito. Tapos, naka-cob light na. Ayan, ito yung bintana. May mga socket po tayo dito.
So dito tayo na sa mga bandang ano naman po, kitchen. So pagpasok niyo dito, meron siyang partition sa left side. Ayan, medyo pababa naman po yung toilet and bath natin dito. Ayan. So complete accessories na rin siya. Ayan, naka-tiles na po mula flooring hanggang ceiling. Tiles na siya ngayon. Complete accessories. So kanina ho kasi ginagawa to. Tapos itong pinakahagdan, ayan, may space pa po kayo dito. So pwede siyang lagyan ng cover dito para gawin yung stock or stock room. Pwedeng lagay ng sapatos dito. Ayan. Ito yung lanay. Kanina pinakita ko po sa inyo. Going to car garage po. Ayan. Sliding na po yan door. Ito naman pinaka dining area. Kasya po ang 6 seaters. So malapad po yung pinaka dining area natin. So kitchen. Ayan, naka-granite. Napakaganda po nitong kitchen nila. Naka-granite na po yan. Built-in cabinet. Ayan. Tapos may bintana siya dito. Ang kagandahan, meron pa siyang cabinet po na built-in. Kasama na po yan sa turnover. Ayan. Tapos itong area na to, pwedeng lagyan po ng refrigerator. Meron na pong socket. Dito rin sa kabila. Ayan. So depende po sa inyo. Pwede doon, pwede po dito. Tapos ito yung pinaka-exit na pinakita ko kanina. Dito po sa likuran. Ayan. Ang mga pinto po nito, solid lahat. Napakatibay po. At saka po itong hamba nila na tinatawag. Ayan. So, dito tayo naman sa second floor. So, pag-akyat ko po ng hagdan, solid po yan, 100% buhos. Tapos, naka-fiber glass po itong nila. Dito sa gilid, yung pinakaharang po. Then, solid wood yung ibabaw. Yan. Pag-akyat, meron siyang mga bintana po dito. Pwede nyo pong open para pumasok yung hangin. Tara, dito tayo sa taas. Ayan, pag-akyat nyo po, sa left side, nandito po yung dalawang rooms. Then, yung common toilet dito po sa gitna. Unahin po natin itong bedroom number 1. So, lahat ng, ng pintuan, solid. Ayan, ito yung bedroom number 1. Naka-cob light na po yung mga ilaw. Meron ng built-in cabinet. Ayan, kasama na po yan sa turnover. So, napakaganda po itong bahay na to. And then, dito naman po yung bedroom number 2. Solid wood din. Tapos, meron na ding built-in cabinet siya. Ayan. So, naka-cob light. Yung mga ilaw. Ito po, saksakan ng aircon. So, kung maglalagay ng aircon, yun, kaya na po yung magbubutas. Ayan. Dito tayo sa hallway. So, ito nga po yung toilet and bath. Kompleto na po yan. Sagad na po yung tiles. Mula flooring hanggang ceiling. Then, meron na siyang mga shower. Ayan. Ito naman yung master bedroom. Wow, ang laki po ng master bedroom dito. Naka-drop na po yung ceiling nyo. Ayan, may design na po siya dito. Ayan. Sa ngayon kasi wala pa po siyang ilaw. Pero, ayan po makikita nyo, na yung mga ilaw natin. Meron ng built-in cabinet. So, yung tiles po natin, ayan, 60 by 60 rin. Tapos dito sa right side na to, ito naman yung pinaka-exit dito sa balcony. Meron siyang built-in cabinet pala. Sorry, hindi ko napakita. Ayan, laki po ng built-in cabinet dito sa pinaka-master bedroom. Ayan. Ito yung exit dito po sa balcony. So, fiberglass siya. Tapos yung pinakaharang dito po sa balcony, fiberglass. Tsaka bakal po kasi ito kaya matibay siya. Ayan, medyo umulan po kasi ngayon. Ayan. So, hanggang dyan po yung balcony. Ayan, ito yung area.
Ngayon po, i-discuss ko sa inyo kung ang kagandahan po dito sa Hestia kapag kumuha kayo, yung bank charges at saka move-in fee, kasama na po yun sa TCP na babayaran nyo. So wala na po kayong problema. Kasama na po yun. So ang kagandahan dito, kapag nag-reserve po kayo, ipaparamdam po ng developer kasi meron po silang tinatawag na groundbreaking. Kumbaga, feel na feel nyo talaga na magpapatayo po kayo ng bahay. So, ginagawa naman po yun kapag full DP na. Kapag naano kayo sa bangko, ipapa-approve sa bangko, then start na ng construction ng inyong bahay. Katulad po niyan sa kabila. Ayan, ground breaking po dyan. Umatin po kami. Ayan, yun ang maganda rito kay Hestia. Pinaparamdam sa mga buyer talaga na pinapakita na itatayo na talaga yung mga bahay. Ayan po. So ngayon marami pa po tayo mga open. And then sa next video ko po, sa kasunod nito, ipapakita ko naman po sa inyo yung sa kabilang site. So mula doon sa entrance ng Holiday Homes hanggang sa doon sa mga pagtatayuan po ng mga bahay. So tara, pakita ko po sa inyo. Ayan, ipakita ko po sa inyo yung kung paano po ba pumunta dito sa Hestia Properties, yung pinakita ko po sa inyong video. Ito nga po ay sa Biklatan, ito yung pinaka-entrance galing po ng CM De Los Reyes Avenue. So ito yung papasok, bali ang papasukan nyo po rito, dalawa kasi yung guard dito. Pagpasok dito, ayun yung mga subdivision ng Holiday Homes. Ayan, makikita nyo po marami mga subdivision kayong dadaanan. Pero ano naman po yan, may mga sarili-sarili silang gate. At yun nga, ito po ay dire-diretso lang. So pagpasok nyo dito sa pangalawang guardhouse, ito na po yung pinaka-entrance ng Holiday Homes. Ayan. So mula po dun sa CM De Los Reyes Avenue, nasa 1 kilometer lang po papasok dito sa subdivision. And ito na nga po yung pinaka-entrance ng Holiday Homes. Actually, dalawang bahay po kasi yung ginagawa rito. Isa po yung Demeterland. Yan. Kumbaga si Hestia Properties po kasi bumili lang ng mga lote rito. At yun po yung mga pinagtatayuan nila ng mga bahay. Ito yung mga available natin na na units. Ayan po, marami pa pong mga available dito. So bukod po sa Eliana model, yung pinakita ko sa inyo na bahay, meron po silang Gaya model dito. So marami po kayong pagpipilian. Ito nga po sa Eliana, yung pinakamalaki nilang single detached unit. And ito pong area na to, yan nakikita nyo po yung may punong niya. Yan po yung nabenta namin last time. Nakabenta po kami ng isang unit dito. Yan, itong area na to. Yan po yung kanyang unit. And sa ngayon po kasi ongoing DP yung ating buyer dyan. Kaya hindi pa sila nag-i-start ng construction. Yan nakikita nyo po mga bahay naman yan. Mga bahay po ng Demeterland. Ang almost the same yung design ng bahay. Ang pagkakaiba lang talaga yung kulay. Inaba lang talaga ng Hestia. Ayan, marami na pong mga bahay dito. With regards naman po sa mga amenities, ano po rito, wala lang swimming pool, pero kompleto po sila. Ayan. So marami ng mga nagpapatayo mga bahay dito. Kapag po kasi ganyan, mga full DP na sila. Ang ano naman po, ang standard naman, tatapusin muna yung full DP bago po itayo yung bahay. So ang kagandahan kay Hestia, ipaparamdam po sa mga buyer. Kasi bago po kayo magtayo ng bahay, meron po silang tinatawag na nagkakaroon po sila ng groundbreaking bago po itayo yung bahay nyo. Ipaparamdam po talaga sa inyo na na magpapatayo talaga kayo ng bahay. Ganyan po kaganda ang Hestia. Ayan.
Para naman po sa computation ng Eliana, ayan, i-discuss ko na rin po sa inyo. Ayun nga po, summarize natin. Complete turnover nga po siya with lot area of 100 square meter. Floor area is 90 square meter. Meron po siyang 3 bedrooms, 2 toilet and bath, car garage, balcony, pocket garden, pre-CCTV. Meron siya lang pocket garden. Ayan. Tapos ang total contract price niya po is nasa 6 million na. Nasa 5.979 M. Ayan. 20% po yung down payment through bank financing. Ang loanable value natin is 80%. So, 80% ng 5.9 nasa 4.7. Reservation po natin 50,000. So, magiging down payment natin sa bangko is almost 1.2. Ililess po natin yung 50,000. So, magiging 1,145,000 na lang po yung down payment. Payable naman po yan ng 24 months. So, maximum 20 years po tayo dito sa bangko. So, magiging monthly amortization nyo po sa bangko estimated for 20 years is nasa 35,635. Estimated lang po ito for 7.5% interest. Pero yung pinaka-final po ay sa bangko pa rin. Ayan guys, sa mga gustong magpa-tripping dito po sa Hestia, kung nagustuhan nyo, message nyo lang po ako, openan po tayo for tripping para makita nyo po yung site and yung actual na unit. So, yun lang po yung ating vlog. Thank you very much po for watching my vlog. Subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel, Kahanap Bahay Vlog, para lagi po kayong updated sa ating mga project. Thank you po and God bless everyone. Bye-bye po.